Ano ba, hope? Patuloy ka pa rin maglingkod dyan sa Panginoon kung sinasabi mo na tingnan mo, yung katawan mo, bulok na. Bahaw mo na. Tapos, praise the Lord ka pa ng praise the Lord yan. Hallelujah ka pa ng hallelujah. Minsan nangyayari sa totoong buhay natin yan. Amen. Oh. Wala ka nang makain. Sabi nga doon sa awit ni Brother Rene, yung inawit niya ng Sunday. Oh. Kung kailan ako lumalapit sa Panginoon, saka naman napakaraming pagsubok dumating sa oh. Diba? Pero alam ng Panginoon yun, hinayaan ng Lord na subukin siya sa alam ng Panginoon na hindi tayo ipagpalit yung kanyang pananampalataya kaysa mga material na bagay na nawala sa kanya. At kung kanina, yan. Sapagat ang ating pag-ibaka. Ibig sabihin, meron talagang pag-ibaka. Hindi ngayon, hindi bukas, pero darating sa atin yan. Pero ang pinaka-importante, meron po tayong pananampalataya. Matibay ang ating pananampalataya. Kahit anong gawin ng kaaway sa buhay natin, hindi tayo kaya ibaksak ng kaaway. Ang sabi dyan, faith is essential, part of your life. Essential yan. Sa buhay natin. Bakit? Sarili mo. Dahil sa napakaraming bisyo. Pero kung yan ay isusuko mo sa Diyos, ang sabi dyan, kaya ayusin ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Faith is foundation of salvation. Tama naman. Kala natin yun, ang daan upang tayo ay makarating sa langit. Mali. Sa Efeso 2:8 na bigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan dahil ang Diyos ay nawa. Work out your own salvation. Trabahuin na natin yung ating pananampalataya. Hindi pwede mo kasi mayroon mo tayong kaaway. Paraan upang ang pananampalataya mo ay umangat, lumago upang tayo ay tumibay. Amen. Pananalangin. Pagbasa ng salita ng Panginoon. Presya, kaya huwag mo na. Hindi sapat kang ikaw ay nakatanggap na sa salita ng Panginoon. Tinanggap mo na si Kristo. Pagkatapos ulit siya tinanggap, bahala na, bukas. Bahala na bukas. Pero tandaan mo natin, anytime, pwede tayong salakayin ng kaaway. At kapag hindi tayo handa, ay pwedeng mawala sa atin yung ating pananampalataya. Sapagat sa biyaya kayo nangaligtas. Faith can encourage others. Ang pananampalataya daw ay nakakapag-encourage doon sa mga tao sa hindi pa mananampalataya o mananampalataya man na nagkaroon ng nagkaroon ng panghihina sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kung wala kang pananampalataya, kaya mo ba idalagin si brother rito na bigyan siya ng kalakasan sa kanyang pananampalataya kung siya'y nangihina? Pero kung mayroon kang malakas sa pananampalataya, pag nalaman mo na si brother Rene nangihina sa pananampalataya, unang-una idalagin mo sa Panginoon, Lord, Panginoon, sa pamamagitan mo ng aking pananampalataya sa iyo, ako'y naniwala isang araw si Brother Rene ay muling lalakas ang kanyang pananampalataya. Bakit? Malakas yung pananampalataya mo. Kapag malakas ang pananampalataya mo, nakakahawa sa iba. Nakakahawa yan. Pero, kung ang pananampalataya mo mahina, tapos yung kasama mo mahina pa, mas mahina pa sa iyo, lahat kayo babagsak sa kangkungan. Kaya nga, na inutusan ng Panginoon ng mga apostol, ng mga ngaral sa salita ng Diyos, body system, dalawa-dalawa. Basahin doon sa Looks, nandiyan yan. Kasi, ang ibig sabihin noon, kapag nangihina ang isa, mayroong isang nagpapalakas. Kaya sa pamilya natin, kailangan kung may nangihina, ikaw maging malakas ka. Kasi kung kayo mahihina, asa na ang pamilya ni Brother Rene, hindi na nakikita, bago po. Parehong bagsak. Pero kung malakas si Sister Way, malakas si Sister Mary, malakas si Sister Rax,
Kaya-kaya niya yan. Mga kapatid, pagsubok lang yan sa buhay natin. Balik tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God, hallelujah. Sapagkat mayroong isang nagpapalakas dahil malakas yung kanyang pananampalataya. Yan po ang sinasabi. Nagpapasalamat kami sa Diyos na aming Ama ng ating Panginoon sa Kristo na kayo laging dinadalangin si Apostol Pablo, laging nanalangin sa lahat ng iglesia. Ang ating mga obispo nung nabubuhay pa, lahat dinadalangin. Kaya ngayon, sa awa ng biyaya ng Panginoon, pag nagising ako ng maaga, lahat din kayo aking pinapanalangin. Amen. Bakit? Yan po ang utos ng Biblia na kailangan magdalanginan kayo. Oh. Amen. Faith much more precious than gold. Sabi ni Pedro, si Brother Pedro, upang ang pagsubok sa iyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto, nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa mga apoy, na nasusubukan sa ikapupul at ikalaluhati at ikakalaman sa pagpayan ni Kristo. Ano daw? Ang pananampalataya higit kay sa ginto. Sino may pananampalataya? Amen. Mayaman na kayo. Amen. Huwag mo sabihin ang hirap ng buhay. Ganito lang kasi ako. Tanong ng Panginoon, may pananampalataya ka ba? Opo. Bakit ganyan ang sinasabi mo sa sarili mo? Dapat kung may pananampalataya ka, mayaman ka sa lahat ng bagay. Amen. Bakit? Yung Diyos yung natin pinaglingkuran mayaman. Amen. Kailangan lang humingi tayo ng may pananampalataya. Amen. Ang problema, lagi mo tinitingnan yung sarili mo. Ay, kasi ganito lang ako. Dito lang ako sa tabi. Kasi kawawa naman ako. Anak ka ng Diyos, yung pananampalataya mo higit sa ginto, pagkatapos at tingin mo sa sarili mo, basahan. Amen? Kaya kung ating pananampalataya ay higit sa ginto, anong gagawin natin pag may ginto tayo? Kukuha ka ng deposit box. Ilalagay mo. Baka kasi manakaw ng kapitbahay mo. Ganon din sa pananampalataya. Kung may pananampalataya tayo, itago natin. Proteksyonan natin. Kasi mas higit pa sa ginto yan. Mas higit pa sa ginto yan. Kasi kung may pananampalataya ka, anong sabi dito sa kasunod? Faith without doubt, he shall have whatsoever has. Pag may pananampalataya ka, wala kang doubt. Kasi makalaban natin ang pag-alilangan. Nanampalataya ka ngayon. Pero maya-maya sasabihin mo, ano kaya? Bibigay kaya yun? Kasi may doubt Pero sabi na, faith without doubt, he shall have whatsoever he asks. Kailangan mo, mga kapatid, pagka humingi tayo sa Panginoon, alisin na natin yung doubt. Pag sinabi natin, Lord, gusto ko pong magkaroon ng magandang trabaho. Amen. Alisin mo na yung, ikaw, tapos ka ba? Wala ka mo pinag-aralan Paano ka magkaroon ng trabaho? Alisin mo yun. Kasi, pag nagkaroon ka ng anilangan, walang kwenta yung hinihingi mo sa Panginoon. Ano sabi? Katotohanan sinasabi ko sa inyo sa Marcos 11:23. Ang sino mang nagsasabi sa bundok na ito, mapataas ka o pasugba ka sa dagat at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi mananampalataya ng mangyayari. Sinabi niya, kakapin mo. Pero mo ang ginawang halimbawa ng Panginoon yung bundok. Ang ibig sabihin niya, yung mga problema natin, hindi naman siguro kasi laki ng bundok. Pero ibig sabihin, kung ang pananampalataya mo, na hindi naman gano'ng kalaki sa bundok, kaya solusyonan yan. Basta mayroon kang pananampalataya at hiniling mo sa Panginoon na wala kang doubt. Pag-alinlangan. Ibibigay ng Diyos yan. Bakit? If you have faith in God,
all things Amen. are possible. All things are possible. Pagtingin ni Jesus sa kanila, nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao. Ibig sabihin, hindi ito kayang gawin ng mga tao. Katapwat, hindi gayon sa Diyos, sapagat ang lahat ng mga bagay ay pwedeng mangyari sa pamagitan ng Panginoon. All things are possible with God. Oh, salita ng Diyos yan. Kaya kailangan panghawakan natin yan. Basta't manalangin ka sa Panginoon. Oh, tingnan mo si Sister, si Brother Tere. Sabi ng doktor, 3 days ka na lang. Pero aabutin pa yata ng 3 months. Pag may pananampalataya, Sister. Diba? Bakit? Hindi naniwala si Sister Rose, salita ng doktor. Pero naniwala siya sa salita ng Diyos. Bakit ang doktor yung ginagamit daw ng Panginoon niya? Oh. Sa kanila, science. Pero sa atin, Biblia. Amen. How to protect our faith? Abat yata. What worthy? Upang kayo magsilagan ng narapat sa Panginoon sa buong kalungod niya at magsipang mo sa bawat iyong uputin, magsilagot kayo sa kalaman ng Diyos. Lumakan daw tayo ng karapat-dapat sa Diyos. Amen. At magsipamunga ang bawat gawang mabuti. Anong bunga ang hinahanap sa atin ng Panginoon? Galatians 5:22. Wala pala dyan. Galatians 5:22. Ano yun? Love, peace, joy, long suffering. Kung meron na kayo yan, meron ba kayo yan? Amen. O, ibig sabihin, nagpubunga na kayo. Paglabas nyo dyan, at makarinig kayo ng salita ng kapitbahay nyo, kaya ba nyo tesen? Amen. Sa kayo galing, dyan, sa simbahan, anong ginagawa nyo? Hallelujah! Nakakahiya naman kayo. Kaya bilang kapitbahay nyo, hallelujah kayo na hallelujah. Tingnan nyo, hallelujah na kayo, hallelujah. Naluluya na kayo, saka hallelujah. Pero kung meron tayo ng bunga na yun, yung tinatawag na long suffering, yung kasi mahirap eh. Yung love, peace, madali lang yan. Yung love, madali lang yan. Lalo na mga dalagat, pinakain dito yun. Peace, kapayapaan, huwag lang Islam. Pero yung long suffering, napakahirap sa kanya. Yung pagtitiis, ako, sumakay ka lang ng jeep, mag-abang ka ng sasakyan. Traffic pa, traffic. Ang hirap talaga. Ay, may susundo sa'yo, manginiligaw sa'yo. Nakakot siya. Pero unbeliever. Ay. Gusto ko, nakakot kita sa sundo eh. Pero sa bangga mo, may kapalit yun. Guard your heart. Ito mahirap. Bantayan daw natin ang ating puso. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadalo yan ang buhay. Ano daw? Yung ating puso, dinadalo yan ang buhay. Sa physical, ma-i-apply din yan. Sabi ko nga kanina, pagka ang puso mo ay punong-puno na ng cholesterol, yung mga ugat dyan, nakakulit dyan, ano mangyayari sa'yo? Stroke. Stroke. Pero sa pananampalataya, sa spiritual, gano'n din. Pagka ang puso mo ay puno-puno na ng kasalanan, yung galit, inarakit tampo, lahat na nasa iyo, magkaroon ka rin ng spiritual stroke. Hihinda din yung pananampalataya mo. Ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoo masama. Sino nakaalam? Jeremiah 17:9, nakakapito na dati, pero ulitin natin. Ang puso daw, ano? Sino na dito ang nadaya? Ako, si Sister Ray, nadaya ka rin natin. Sister Ray pala, sorry. Ako nadaya ka rin ako. Totoo yan, ang puso mandaraya. Alam niyo kung bakit? Lalo mo sa mga kabataan. Nakita na lang gawa ko katulad ko.
tibok-tibok agad yan. Kami naman mga lalaki, pag nakita kami ng magandang babae, ay, kala ko nga, taas ng kamay si Brother Ronnie. Titibok-tibok agad yan. Pero, ang sabi ng Biblia, be wise. Hindi lahat ng tinitibok ng puso kung nakakabuti sa'yo. Kaya nga, dito nilagay ang puso, hindi dito. Ibig sabihin, kailangan, pag tumibok ang puso mo, pag-isip-isip ka kung may time. Yan mo talaga, ay totoo. Sabi ko nga kanina doon, Sintran, masarap mag-asawa. Pero mas masarap kung walang asawa. Right? No? Yung mga dalaga, yung mga single, nakasimangot Kasi, joke lang Kaya mo, kung may asawa ka, aalis ka ng bahay, tatanungin ka, saan ang punta mo? Pag-uwi mo, saan ka galing? Isang halimbawa lang yan. Kung wala kang asawa, aalis ka at uuwi, wala mong tatanungin sa'yo. Pagdating sa pagkain, hindi ko gusto yan, tatanungin ka pa, anong gusto mong ulam? Pero kung wala kang asawa, ay, bahala na ako sa sarili ko. Kung gusto ko, araw-araw sa McDo. Diba? Alam ba? Diba? Pero, hindi ko naman sinasabi ko kayo mag-asawa. Pero sabi nga ng Bible, be wise. Pagdating sa tamang panahon, ano yung tamang panahon? May trabaho ka na, nakatapos ka ng pag-aaral. Tapos ka, nakatrabaho ka, na-enjoy mo na yung buhay mo, na-enjoy mo na yung pamilya mo. Siguro tayo, hindi ka na mag-asawa. Diba? Ito mo mag-spender. Kumusta life life? Totoo, diba? Kung nag-iisa ka lang, sabi nila, paano kung magkasakit ka, wala mag-aalaga. Hindi po mo ng pera, yung mga ng caregiver. Joke lang na ako yung tutuhanin. Ayan. Ang puso daw ay ang karayan ng sa lahat. Ano kasunod? Matthew 15:18, natagmat ang bagay na lumalala sa bibig at sa puso na gagaling ang siya nakakahawa. Sabi ko doon sa verse 19, na ang lahat ng mga masamang lumalabas sa bibig na gagaling sa puso. Kaya, yung ating puso, pag-ingatan natin. Kaya guard your heart, pagbantayan nyo. Kasi, ang kaaway, ang diablo, dahil kaaway ng ating yan, lahat ng bulok na basura, gusto na nilagay sa puso natin. Yung tampo, natin, lahat na. Ilalagay yan. Ngayon, ikaw naman, salo ka ng salo. Paglabas yan sa bibig mo, masama na yan. Yung mga marites. Makasanggap ng maliit na bagay yan, ay ganito. Ang sabi pa lang ay, alam mo, may nakita ko yung kapitbahay natin. Yung isang lalaki, at yung kapitbahay at yung babae, magkasabay, maglalakad. Pag naipasa yan, sasabihin mo ay sila yung magjuwa. Pag naipasa na yan, ay alam, nakita mo sila doon sa isang lugar na tahimik. Lumaki na lumaki. Bakit? Yung puso mo, puro hinala. Puro basura. Kaya, ingatan natin ang ating puso. Hindi lang sa spiritual, sa physical din. Pag sinabi bawal ang pork, bawal. Guard your mind. Alam na natin yan. Sabi ng Romans 12 verse 2, na mag-iba kayo ng kaisipan. Magkasama yan puso at isip. Diretso tayo. Exercise your faith. Ano sabi yan? Sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. Sapagkat sa pagsasana niya katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ay mga bagay ay pakinabangan na may pangako sa buhay na dapat sa dati. Sabi daw dyan, pag nag-exercise tayo, dahil gusto natin maging cute, gusto natin maging slim, gusto natin maging malusog, kaya tayo araw-araw nagja-jogging. Paikot-ikot para nagja-jogging. Pero sabi dyan, may pakinabang, pero kukunti.
Pero yung ating pagsasanay sa espiritual, sa kabanalan, anong mangyayari? Anong benepisyo na makukuha natin? Ang sabi niya, may pangako na buhay na wala na. Amen. Amen? May pangako na buhay na wala na. Kaya kailangan i-exercise natin yung ating pananampalataya. Sa pamagitan ng pagpunta natin dito every Sunday, huwag natin kalimutan. Sapagat ito ay kapaalan ng Diyos na tayo ay ma-exercise. Sinabi ko nga, kahit ang pagsubok, hindi naman lahat ang pagsubok masama. Ano ay isang paraan ng Diyos upang tayo ma-exercise. Ma-exercise. Kasi kung may pagsubok dumating sa'yo, ma-exercise dito na ba? Ay, kaya pa yun, yun lang pala eh. Nakasang pananampalataya ko eh. Pero kung wala kang pananampalataya, wala kang alamay sa inyo sa basics. Lupin ka na sa loob ng bahay mo. Bakit naman kasi? Pabulbul na din pa ako. Ito din nangyari sa buhay ko. Noon, wala naman akong problema. Pero ngayon, ewan ko ba? Brother rin. Kung kailan ako lumalapit sa inyo, saka naman dumating ang napakaraming pagsubok. Kasi tinitisting yung pananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang ating mga. Kaya salamat sa Panginoon. Na sana ay tayo ay napagpala na kailangan daw po nating proteksyonan yung ating pananampalataya sapagkat ito yung ating sandata sa pakikipaglaban ayon sa pakikipaglaban spiritual. Amen. Amen? Palakpakan natin ang ating mga. Bless God, tayo rin awit sa Panginoon at kung ano po ang ating mga kahilangan sa hapong ito. Sabi niya, kung may pananampalataya ka, na kasing-laki ng mustasa, ang ating hinihigay ay maaari natin makasya. Mula sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Muli po natin palakpakan ang ating Panginoon. Na-bless ba tayo sa mga narinig natin? Amen. So mga kapatid, no, pananampalataya. Very short word in English, faith. No, pero ito yung something that's beyond our reason and our logic. No, it's something that we cannot. Sabi ko nga kanina, ang Diyos or a science to see is to believe. But with God, no, when you start your faith, that's when you will see Him. No? So, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, yung mga bagay na nagpapalo sa atin sa pananampalataya sa ating Panginoon, let's rebuke it, no? Kasi way nga yan ang kalaban para maialis tayo dun sa pananampalataya na nag-grow sa atin. Kasi mahirap yung mga kapatid, di ba? Pag wala tayong pananampalataya, parang mag-jowa lang yan, no? Kapag hindi ka nagtitiwala sa boyfriend or girlfriend mo, hindi kayo magkakasundo. So, hindi natin ganun gusto na magkaroon ng, that's not the relationship that we want to God. No? Gusto natin may faith tayo kay God and maging smooth. Kasi tulad na sinabi ni Elder kanina, kapag wala tayong faith, talagang problema tayo sa mga bagay-bagay. That's already beyond our control. So, I know it's hard. Kumbaga, it's easier said than done. But we should really start na i-practice yung faith natin, exercise yung faith natin. So that, kung mag-mature man yung pagdadaanan natin is, yung faith din natin is nag-mature na. So, kung ano man ang pagsubok, hindi tayo madaling ma-shake, meron pa rin tayong peace that doesn't make sense to the world. Ang comforting nun, no? I've got peace that makes no sense. And I cannot be shaken easily because I have God. I have faith in Him. I stand strong in Jesus. Kaya mga kapatid, muli nating awitan ng ating Panginoon, ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, at namihin yung presence niya this afternoon sa muling pag-awit sa Kanya. Ibigay natin mga kapatid ang ating focus sa ating Panginoon. So that His presence will be able to manifest us, our mind and our hearts, our soul, and with all that I am.
You hold the world in the palm of your hands, and I am yours forever. And Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Jesus, you give me all. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, yes, Lord, trust in you, Lord. I believe in all of your ways and your promises forever. And Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, kapatid na ayaw ko dito sa ating mga kamay. Dahil meron tayong faith na kumayo man sa malalagpasin natin because we believe in Jesus. We belong to Him. With Him there's salvation. With Him there's love. With Him we can be confident that with all the things that we have, with His presence, we can do everything. Yes, Lord. Hallelujah. I will worship you. I will worship. Let's lift our voice and worship. I will worship. I will worship you. One church, let's sing, I will worship you. I will worship. Yes, Lord, we will worship you in spite of everything that we're facing right now. I will worship. We will praise you. We will worship you, oh God. I will worship. Let's declare it that we will worship our God, oh Jesus. I will worship. Let's make our voice. I will worship.
Mga kapatid, inayaw ko kung bawat isa, tayo po'y muling nanalangin, iubo po ang ating mga ulo, itaas ang ating mga kamay bilang tanda ng ating pag-humble before our God. Lord God, we thank you, Lord God, for this afternoon, Panginoon, for this Sunday, Panginoon, that you blessed us, Lord God. You may not expect it, Lord God, ngunit katulad kanina, Panginoon, na napakinggan namin, mas mahalaga pa sa ginto ang napakinggan namin, Panginoon. Because what we heard, Lord God, is exercising our faith, which is very, very important for us that lives in you. Panginoon, tinadalangin po namin, Panginoon, na sa hapong ito, Panginoon, lahat po, Panginoon, ng aming napakinggan ay talagang manatili sa aming mga puso, nalatay sa aming mga isipan, Panginoon. Upang, Panginoon, sa paglabas namin, Panginoon, the moment that we step out in this room or your house of prayer, Lord God, we will be able to practice it right away. That the devil will not be able to stop us exercising our faith. So that whatever life, whatever the challenge that we will be facing, Lord God, tulad mo, Panginoon, kung ikaw ay nasa bangka, mayroon kang bagyo, bubuhos man ng malakas na ulan, we will be still. We will be at peace. We will be confident that we will surpass it. That even in the shadow of the valley of death, we will be able, Lord God, to go through with it. Because we have faith in you. Because you're strong foundation, Panginoon. Kaya, Panginoon, magpapasalamat mo kami sa mensaheng ito, Panginoon. I know and I believe, I have faith, God, na kailangan ito marinig ng aming mga kapatid, Panginoon, na mga nasa labas, na mga hindi pa naniniwala, so that they will come into you, Lord God. Lord God, we really thank you. Alam po namin, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. And we have faith. We declare it, that we will win against it, Lord God. That we will surpass it, Lord God. Because we have faith in you, Lord God. Because you have already won, Lord God. Sabi mo nga, Panginoon, sa mundong ito, nagdadaan kami sa pagsubok. Ngunit maniwala kami sa dahil na pagtagumpayan nila ito, Panginoon. And we will have faith in you, Lord God. Lord God, napakinggan namin mga we thank you, Lord God, that we heard it because, Lord God, narinig namin ito, Panginoon. I know we will be healed. All the sickness, Lord God, will disappear because we have faith in you that you will heal us, Lord God. And we thank you for that, Lord God. We thank you, Jesus. We thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, hindi Panginoon ay tinataas namin, Panginoon. Mga desire, Panginoon. Ang aming mga puso, ngunit Panginoon, nakalooban mo pa rin ang masusunod dito sa iyo, Lord God.
Your plans is better than us, Lord God. Lord, sa mauuwi, Panginoon, pinagpipray po namin, Panginoon, na makarating sila sa kanilang tahanan, ligtas, na kung paano sila dumating, Panginoon, dito, ay gayon din sila makakauwi upang makasama namin sila muli, Panginoon, next Sunday, na magpuri muli at makinig na iyong mga salita, na magandang balita, Panginoon, so that we can grow and have this wonderful journey with you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hindi ba daw natin Thank you, Jesus. Mga kapatid, magkakaroon na tayo muli na ating second offering for today. So, kung ano man po yung meron tayong extra, kahit magkano man po yan, mga kapatid, we will gladly accept it and we really appreciate it. Makakaasa po kayo, ito ay mapupunta sa gawain ng ating Panginoon. Kaya tinatawagan ko po si Sister Kyla to lead us with our Sa presensya mo, napupuri